Guys, welcome to my channel. So, ayun guys, kararating lang natin. Medyo may sakit tayo. Inuumbo tayo, tsaka sinisipon. Tsaka masakit yung katawan ko just because siguro sa climate dahil sobrang init. So, ayun guys, kararating ko lang galing ng Kidapawan City kasi nga pumunta ako ng DSWD. Kasi parang yung ama kasi ng mga anak ko is tigas na. So, kailangan pang pigain bago magbigay. So, wala namang okay lang naman sa akin na yung dito sa akin, hindi naman ako naghihingi sa kanya pag naghihingi lang kapag talagang as in gipit na gipit ako. But, yung nasa kanya, yung nursing ko is nandun sa kanya, lumipat kasi ng school. Dati sa akin nun, hindi naman ako naghihingi sa kanya ng tuition. So, ngayon, by the way guys, update ko lang, yung ex-husband ko pala is kasal kami. Tapos, may 4 na anak. And then, 5 months pa lang ako sa Kuwait, nagloko na siya. Which is, kinounter niya, ako daw nagloko. So, at the end of the day, nalalaman kasi nagkaanak siya sa iba. So, yun. So, it's not a very big deal for me kasi andyan na yan, hindi na pwede mabalik sa matres. So, wala na akong pakialam. We have our different relation status. May status na din siya. Mayroon din sa akin. Ang sa akin lang guys is maging equal siya sa mga anak niya. Huwag niyang irason sa akin na kesyo malaki na yung dito sa akin, hindi niya bigyan ng priority. So, ang ginawa ko, dahil nga nag-message yung panganay ko, dahil nag-summer siya, so, lagi ko namang sinasabi sa kanya, since before, na pag may bayarin sa school, especially tuition, kailangan na malayo pa lang magpa-remind na kung exam, kasi hindi naman ganun na kadali pinupulot yung pera. So, ganun naman ginawa ng anak ko. Actually, yung dalawang bunso ko, yung bunso at saka yung pangalawa mula sa bunso ang sa kanya. Pero ako pa din bumibili ng mga school supply nila, ni damit hindi siya nakabili niyan. So akin pa lang, pero sa pagkain bumibili siya, pero most of the time, minsan-minsanan lang talaga. Bibigyan ng baon siya. Pero ang gusto ko fair. Huwag niyang mas pinaprioridad yung sa labas. Gusto ko fair. Yung kung anong sahod niya, hatiin niya. Dahil at the end of the day, yung mga anak ko malalaki na, they're going to finish the school, makapagtrabaho na yan. Malay mo, mamatay siya, huwag naman sana. Pag mamatay siya, malay mo, yung mga anak ko pa magpapaaral sa mga anak niya, o sa anak niya sa labas. Kasi, yung away namin sa amin lang, yung problema namin sa amin lang mag-asawa yon, hindi kasali ang mga bata. So, nag-usap kami through verbal. Ewan ko lang masyado kasing kingig labas dito. So, kala niya sa akin okay lang kasi before sabi ko okay lang, naintindihan ko. Baka din walang pera. So, yun, darating yung balita na ganun nga, mas prioridad dun. Hindi sila binibilan ng damit, kahit nga kape sa kanila kape, stick pa. Binibilan ng pasalubong. Ayoko nung ganun Sabi ko na nahimik ako. Nasa akin ang lahat ang alas. Kung gusto ko sila pakulong, pwede ko pakulong. But, nasa point na ako na wala na akong pakialam. Kaya sinasabi ko, paulit-ulit, may kanya-kanyang buhay. Pero yung mga anak namin, responsibilidad namin yan. So, nung time na sa akin yung mga anak ko, hihingi lang ako pag walang-wala talaga ako. As in, gipit na gipit. So, ayaw ko marinig sa kanila mismo sa anak ko na kailangan pang umiyak bago bigyan. Ayaw ko na ganun. Kasi, pinasok mo yung sitwasyon na ng babae ka, nagkaanak ka sa labas. So, meaning to say, you have, alam mo yung, kaya mong bumuhay ng maraming anak, equal, no? So, ganun naman talaga eh. Pag nangaliwa ka, nagkasala ka, make it sure na kaya mong buhayin, not just only you are looking now na palami lang, pasarap lang. Hindi mo tinitingnan yung outcome, yung pagkatapos, di ba? Kasi sinasabi niya lagi sa akin, mayaman ka na. So what? Kung may pera man ako, may pera o wala man ako,
responsibilidad mo din yan kahit si tatay ka, magpakalalaki ka. So, ang ginawa ko kasi napuno na ako, lumaki na yung mga anak ko, yung panganay ko is already 21 years old, they will be 21 years old by September, and then yung bunso ko is 14 years old. So, kasi inaano niya ako, tinitrigger niya yung galit ko eh. So, I decided, gusto ko, kasi pag verbal lang, wala eh. Okay, magbibigay sa umpisa at then, hindi na. So, ang ginawa ko, sabi ko, alam ko makukulong siya. I know na makukulong siya. So, ang ginawa ko is pumunta ako ng Kinapawan. Kahit may sakit ako, tinangkaso ako, may sipon ako, inuubo ako. So, sinadya ko talagang pumunta ng Kinapawan. Pumunta ako ng DSWD. Kasi before, nag-file na ako ng kaso niyan sa kanya. Pinatawag ko na yan ng DSWD. But suddenly, hindi siya nagsipot. So, I decided na mag-file ng kaso. But eventually, yung mga police personnel natin ang sabi, kung magpapile ako ng kaso, mai-invalidate din kasi nga babalik pa ako ng ibang bansa. So, sabi ko, sige, wag na lang. Ganun. So, ang ginawa ko, sabi ko, sige, hintayin ko. Sige, okay naman, bibigay naman siya, unti-unti, pero huwag niya sabihin sa akin na wala siyang pera din. Alam ko, kahit mga anak niya, alam niya kung gaano kalaki yung sahod niya. Mas malaki pa siguro yung sahod niya sa akin. So, ayun, dahil nga nagsama yung anak ko, alam niyo naman yung nursing malaki, and then suddenly yung wala akong trabaho ngayon, kararating ko lang galing ibang bansa, may yung ATM ko is na close, so naghihintay pa ako ng verification kasi check yun. So ayun, sabi ko, so pumunta ko ng DSWD, I seek for any advice. Sabi nila sa akin, huwag na daw ipatawag ng DSWD. So, ang ginawa is, sabi nila, you can go now to the PAO office or the Public Attorney's Office, which is, pag nabigay sila ng endorsement, and then I will go into the PAO or the Public Attorney's Office, but eventually, sabi nila, pag nainulog mo na sa PAO, legal action na yon, magpapile sila ng kaso, and then, pag nagpile ng kaso, magbaba sila agad ng warrant of arrest under the Republic Act of 9262 or adultery. Oh, excuse me. Lubo talaga ako. Ayun, sabi ko, siguro, baka pwede pa mahila kasi sa part ko naman, ama din siya kahit kaano katigas yung ulo, ama din siya ng mga anak ko. And then, aside from that is, maliliit pa yung anak niya sa ibang babae. Simple lang naman talaga yung kahilingan ko, but suddenly nga, hindi niya kayang tuparin. Ewan ko, sabihin na walang pera, pero lakas manigarilyo, lakas uminom. So, yun ba, natitrigger yung galit ko. So, ang ginawa ko, sabi ko, sige, bigyan nila ako ng endorsement paper at magpabarangay ako. And then, binigyan naman nila ako for the purpose na ma-entertain ako ng barangay. So, punta ako ng barangay. I pay 200 pesos for the processing. Yun nga, magsiserve sila ng summon. Excuse me. Doon sa bahay. And then, maghaharap kami by Thursday, June 6 at exactly 10 a.m. But, because of that, kasi malalaki na yung anak ko. My second son is already 18 years old, and he turned 19 years old by September, and then yung panganay ko is already 21 years old. So, me as a part of my mother, parents, a mother of course, sabi ko sa kanila, kayo na mag-demand, ayaw ko tumanggap ng pera kasi malalaki na kayo, gusto ko i-direct sa inyo, ang gusto ko lang yung katibayan na nagbibigay siya. Yun lang naman yung hiling ko para wala nang kasuhan at wala nang makukulong. Kasi alam ko makukulong talaga siya. Kasi pag na-endorse ko na ng PAO, mahayaan ko ng PAO mag-file ng case at magsiserve na sila ng warrant, and then makukulong na siya. Pero makukulong siya, pwede naman siyang lumabas basta mag-promise siya na magbibigay siya buwan-buwan, at pag hindi na naman siya nakapagbigay, pwede ko na naman siya ibalik ng kulungan. Kasi lagi naman yung pinagmamalakihan sa akin na sige, pakulong mo ako kasi daw sa kulungan may gwardiya, libre kain. So, I give her as a credit, tutuparin ko yung kahilingan niya.
And then, hopefully, sana lang walang pulungan mangyayari. Magkausap kami ng masinsinan sa barangay. Kasi dati naawa ako, but for now, tapos na, ubos na yung unawa ko. Ang pinaglalaban ko dito yung anak ko. We have our different path sa among relation status. Wala akong pakialam. As part of as a part of my mother, binibigay ko naman lahat. Kasi nung nasa akin yan, even my son, may nag-aaral yan ng private, hindi ako humihingi sa kanya na ang laki ng tuition niya. As long as kaya ko, nung time na, alam ko malaki, may pera siya, pero yun nga lang, hindi kaya niya i-equal, mas prioridad niya doon. Well, kung may yung galit naming dalawa sa amin lang yun, huwag niyang idaman yung bata kung gusto niya na mahusay na tawag nito pag-uusap. So, ayun lang, ubos na yung unawa ko, ubos na yung pag-iintindi ko para sa kanya. It's more than 12 years siguro, lumaki na yung anak ko, college na. Pero enough na yung pag-iintindi ko sa kanya, yung mga sakit na binigay niya, enough na yun, yung mga awa ng anak ko na sinasabi, wag ituloy, ayaw nila makulong yung tatay. Sila na mismo ang nag-endure sa akin. So, yung ganung sitwasyon, ayaw niyang pantayin ang pagbigay ng mga anak niya. So, papantayin ko din na hindi siya magbigay sa kabila, hindi din siya magbigay dito. So, ipakukunan ko na. So, ayun guys, ito advice ko sa lahat ng mga naghihiwalay kasi we're not perfect actually. We are not perfect couple. Pag nagkahiwalay kayo na mag-asawa, sa inyo lang yun. No? Sa inyo lang yun, huwag nyo idaman yung bata. Kung anong responsibilidad niyo ibigay nyo doon sa bata. Kasi, wala silang kasalanan. Hindi nila ginusto na magkahiwalay kayo. Ibigay nyo yung tama. Kasi nagkamali na kayo. Huwag nyong igaya yung anak nyo na binaniwala nyo doon. Ito kasi yung yung sitwasyon na, totoo naman, real talk tayo. Once na mag-asawa o magkaanak sa iba, yung magkabilang partner, magkaanak sila sa iba, yung original na anak na papabayaan. Kasi nakapokus sila doon sa anak nilang pangalawa. The main reason, at always kong naririnig sa kanya, just because malaki na daw yung anak ko, and then maliliit na daw yung sa anak ng kabit niya. So, it's not really acceptable to me. Kasi, malaki na yan, as long nag-aaral pa yan, hindi pa yan tapos, responsibilidad natin na magulang na ibigay yung nararapat para sa kanila. So, yun lang guys. Thank you for watching and hope you subscribe my YouTube channel. And pasensya na kayo, medyo nubo ako. Sinisipon, masakit talaga yung ulo ko. But I try to go to Kidapawan just to settle on everything. So, yun na guys. Bye-bye. Thank you.